Maraming commuter ang naperwisyo ng tigil pasada ng ilang transport group na kontra sa planong modernization ng mga public utility jeepney. Dahil dito, may mga napilitang magsuspende ng pasok sa eskwelahan at opisina. Samantala matapos ang sunod-sunod na oil price hike, inaprubahan na ang pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep sa ilang bahagi ng bansa. May report si Susan Enriquez. Kasisimula pa lang ng linggo, high blood na agad ang maraming commuter dahil sa tigil pasada ng transport groups na kabilang sa Stop and Go Coalition. Sa Maynila, alas 4:30 pa lang ng umaga, nag-aabang na ng jeepsinel. Pero kahit wala pang masyadong pasahero, wala pa rin daw siyang masakyan. Hinaharang daw ang mga jeep sa may boundary ng Santa Ana at Calentong. May masakyan akong taxi na lang. Sa monumento sa Caloocan, 2 oras ang binuno ng mga commuter bago nakasakay. Kaya tuwing may dumarating na bus, unahan agad. Hindi na tuloy maisara ang pinto ng bus. Kanya-kanyang sabit naman ang ilan sa mga pumasadang jeep. May ilang aburido at nagtaksi na lang. Malaking epekto po dahil mga estudyante, ganyan. Sa kanto ng Ortigas Avenue at EDSA, nagkukumahog din sa pagsalubong sa dumaraang bus ang mga commuter. Lalakarin na lang po namin, wala na pang masakyan eh. Ang Stop and Go Coalition humingi ng pasensya sa publiko. Ito lang daw ang paraan nila para maiparating sa pamahalaan na tutol sila sa sinasabing modernisasyon ng mga PUJ. Hindi modernization yung phase out yun. Doon sa kanilang department order, yung guidelines. Una nakalagay doon, kinakailangan yung 3 component ay papalitan mo. Yung engine, yung chassis at yung body. Yun yung component ng isang jeep eh. Bago magtanghali, inanunsyo ni Manila Mayor Joseph Estrada ang kanselasyon ng klase sa lungsod. Sinuspindi rin ang pasok sa paaralan at opisina sa Malabon City. May transport strike din sa ilang probinsya. Sa Batangas City, napilitang magsuspindi ng klase dahil walang masakyan ang mga estudyante at empleyado. Bilang tulong sa mga apektadong pasahero, may libreng sakay ang Department of Transportation at MMDA. Tumulong na rin ang PNP. Pinasakay nila sa kanilang mobil ang ilang mga pasahero. Sinuspindi rin ang number coding sa mga pampublikong sasakyan. Base sa monitoring ng LTFRB, hindi naman daw malawakan ang epekto ng strike. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga sumama sa tigil pasada kung bakit hindi dapat kanselahin o suspindihin ang kanilang mga prangkisa. May mga natanggap daw kasi silang report na tinakot ang ilang ayaw sumama sa strike. For those who joined, MMDA and LTFRB inspectors and enforcers, we were able to get their plate numbers. And on our end naman, we need to execute po what proper action should be imposed on those who participated on this strike. Samantala, balik 8 pesos na ang minimum na pamasahe sa mga pampasaherong jeep sa Metro Manila, Regions 3 at 4. Yan ay matapos aprubahan ng LTFRB ang petisyong dagdag pasahe. Based on the pump price, tiningnan ho namin yung matrix kung magkano yung gas noon at saka magkano yung corresponding increase. So doon ho tayo nagbalanse muna ngayon. Ipatutupad ang dagdag pasahe 15 araw matapos ang publication nito. Mas maganda, dagdag kita namin yan. Dapat settle lang kasi kahit naman sahod ng mga Pilipino ngayon, hindi naman tumataas pa. June 2014 pa nang huli magkaroon ng pagtaas ng pamasahe sa jeep. Mula 8 pesos, tumaas ang minimum fare sa 8 pesos and 50 centavos. Nang taon ding yan, pumapalo sa 43 pesos and 20 centavos ang average price ng kada litro ng diesel. Bumaba ang minimum fare sa 7.50 noong Disyembre ng kaparehong taon kung kailan bumaba naman sa 32 pesos and 95 centavos ang kada litro ng diesel. Lalo pa itong bumaba sa 7 pesos pagsapit ng Enero noong nakaraang taon kung kailan nasa 20 pesos and 20 centavos na lang ang average price per liter ng diesel. Nitong Enero, pumalo na sa mahigit 30 pesos ang average price ng diesel. Pero ang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi pa rin tumitigil. Bukas, ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis ang 50 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 30 centavos naman sa diesel at kerosene. Susan Enriquez, GMA News.